Grabe. Hallelujah. Ready na po ba tayong makinig ng salita ng God? I'm so excited. Excited po ako sa i-share ko ngayong gabi. Ano po ito? Series din. Pero hindi masyadong series, pero series. Simulan po natin ngayon. Kaya blessed, you're so blessed kasi masisimulan mo yung first part. Pero okay lang naman kung di mo nasimulan yung first part, iba naman yung second part. Halos same lang naman. Hallelujah. Thank you, Lord. Ready na po ba makinig yung bawat isa? Tayo po lahat ay umukot manalangin. Ama naming mapagmahal, marami pong salamat, O Diyos. Lord, great is your faithfulness. Thank you, God, for sustaining us. Thank you, Lord, for bringing us here. Maramdaman ang wagas mong presensya. Tunay nga, O Diyos, na yung presensya mo ay langit, O Diyos. Marami pong salamat. Maraming salamat sa mga kapatid ko na dinako mo rito. Hinihiling ko, Panginoon, minsan pa ang inyong pangunguna, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang kumausap sa mga kapatid kong ito. I believe and I declare, Lord, this message, Panginoon, ay nanggaling sa iyo para sa mga mahal mong ito. Marami pong salamat sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat, magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you, God. Ito po, na-inspire po itong preaching na to hanggang sa Sunday. Nung umattend ako nung moving up dito nila pastor. So sa buong session na yon, meron talagang nag-struck sa akin na message tungkol doon. It's regarding sa power ng ating soul. Kasi oftentimes, ito tingnan mo yung soul, parang lagi siyang neglected sa usapan. Tama, no? Pag sa church, halos madalas pag-usapan natin, spirit, flesh. Tatlo po ang katauhan natin Spirit, soul, and body. Ay, mali. Tama. Spirit, soul, and flesh, and body. So this night, and sa paparating na Sunday, ito po yung pag-uusapan natin. Ngayong gabi, mag-focus po tayo sa the power of the soul realm. And on Sunday, preview na to. Sa Sunday, ang pag-uusapan naman natin is a spirit-led soul. Bakit hindi flesh? Ayan, mapag-aaralan natin ngayon kasi umpisa natin ang soul. Okay ba yun? Di ba, no? Para hindi natin basta-basta maririnig to kung saan-saan. Kaya you're so blessed, you're here. Grabe ka, God. Grabe na yung mga revelation na binibigay mo sa amin, hindi na pang elementary talaga, no? Naniniwala po ba tayong lahat ay mahal ng Diyos? Niligtas ng Diyos? Naniniwala po ba tayong lahat na naiwan na tayo sa rapture? Nag-rapture daw po kahapon. September 23. So, magsama-sama po tayo sa tribulation lahat. Hindi po totoo yun, Pag may nagsabi sa inyo na mag-rapture sa araw na yun, huwag po kayo maniniwala. Kasi wala pong makakapagsabi na eksaktong araw at oras kung kailan darating ang Panginoon. Ang importante at mahalaga, alam mo na ikaw ay kanda at kasama. Masyado kang busy kung kailan darating ang rapture, hindi ka pala kasama. Hallelujah. So ganun, ihanda natin yung mga sarili natin kasi maaaring bukas, maaaring sa isang araw, or after 100 years. Ang importante, handa tayo. Kung after 100 years, same lang ang rapture ng iyong kamatayan. Tandaan mo to. Ang iyong kamatayan at rapture, same lang yun. Ganun din. Di ka umabot sa rapture pero nabot ka ng kamatayan mo. While the next time you will open your eyes sa pagbabalik ni Jesus. Tama? Kasi pagbabalik ni Jesus, bubuhayin lahat ng mga patay na nanampalataya. So magigising ka ulit. So para natulagan. Pahapyaw lang yun. So let's now. Ready na po tayo? Soul. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mind. Lagi natin itong naririnig yung verse na yan. Ewan ko, tuwing nag-preach yata ako, nagagamit ko yung verse na yan. Renewing of your mind. Then you will be able to test and prove what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Bakit kaya napakahalaga? Talaga yung renewing ng mind. And in Greek, that renewing is metanoia. A total change. Hello? A total change of mind.
Ayan, ang pag-uusapan natin. Ang title, napakaganda po ng title natin. Tandaan yung lahat, ang title natin ay Winning Even Before You Start Fighting. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Do you believe that you can win even before you start fighting? Woo! Napakaganda naman. The power of the soul realm. So, flesh, neglected ka muna. No. Spirit, relax ka lang dyan. Dahil dun yun papunta. So, let's define first. Definition. Kasi ano ba pagkakaintindi mo sa kaluluwa, sa soul? Araw ng mga kaluluwa, November 2. Nung dati, pagkakaintindi natin sa kaluluwa, multo. Tama? Multo, mga ligaw na kaluluwa. So let's define. The soul is the immaterial part of a human being that gives life, personality, individuality. Tandaan niyo itong tatlong to ha. It is the seat of mind, will, and emotions. Ulit, mind, will, emotions. The realm where we think, we feel, and we choose. Sa Bible, dalawang klase yung definition yan. Sa Old Testament, Hebrew, ang soul ay nephesh. Uy, pakinggan niyo mabuti. Kasi maniwala kayo sa hindi. Sipin niyo, winning even before you start fighting. Ay, kaganda naman. In Hebrew, it is nephesh. Ibig sabihin po ay living being, life, self, inner person, desires. Naalala niyo nung nilikha ng Diyos ang tao, kumuha siya ng alabok, finorm na tao, tao na yon. Anong ginawa niya? Hiningahan niya. And man became a living soul. Nephesh. Doon po ginamit yung soul, nephesh. Sa New Testament naman, ang New Testament natin ay Greek. Ang ibig sabihin po ng soul sa New Testament is psyche. Mabuhay ang mga psycho. Si Reg, psycho. Aston, psycho. Asan pa? Jonas, psycho. Bing, psycho. Erica, nag-board exam ngayon. Psycho. Oh, hallelujah. Mabuhay ang mga psycho. Ang ibig sabihin sa Greek ng soul ay psyche. Diyan po kinuha yung term na psychology. Psychology is study of soul. Meaning life, same lang naman, soul, the inner self, seat of emotions and desire. Ginamit yan sa Matthew 16:26. Sabi ni Jesus, what shall profit a man if he gains the whole world and loses his psyche, his soul. Hallelujah. So alam na natin yung definition ng soul. Doon daw nakatira ang mind, will, and emotions. Okay? Okay ba yun? So yung nag-iisip ngayon, soul yan. Yung nakakaramdam ngayon ng masama pakiramdam, yung nakakaramdam dyan ng galit, nakakaramdam ng tuwa, alam mo yun, excited, takot, soul. Will, yung nagdedesisyon sa buhay mo, soul. Mantakin mo yung napakalaki pala ng role ng soul sa buhay natin. Pero anong pinagpo-focusan natin? Flesh. Hallelujah. Kaya maraming tao, even Christians, defeated, mahina, depressed, gaganon-ganon. Why? Kasi ang ginagawa ng demonyo sa mga tao, binubulag sa katotohanan. Tama? Na ano? Ang pag-focusan mo lang ay yung flesh. Whatever you see, to see is to believe. Whatever you feel. Kung ano lang inakikita mo, doon ka lang mag-focus. Eh, natutunan ko nga dito nung seminar eh. Actually, nagrinig ko na yun dati pa eh. Narinig ko ulit eh. Physical realm is very limited. Tama ba? Physical realm, we are confined in the four corners of this church. Andito tayo. We cannot be in two places at the same time. Tama po ba? But in the soul realm, you can be here and yet you are in the beach.
You can be here, and yet, andun ka sa bar, nagiinuman na. You can be here, pero kasama mo na yung mga tropa mo. It's not bound by space or time. Oh, hallelujah. And yet, you focus more sa flesh. Oh. Now, let's proceed. The soul, eto na. Ang soul, ano meron tayo? Spirit, soul, and body. The soul is the middle ground. Middle ground. Middle ground. Sabi nga sa Bible, merong verse sa Bible, kapag namatay ang tao, ang body babalik sa lupa, alabok. Yung spirit babalik sa Diyos na nagpahiram. Yung soul saan? Oh, hallelujah. Tapos hindi, ayun ako. Kaya nga, I thank you, Lord. Kahit paano pag-aralan natin ito, kung paano natin, kaya nga yung kanta, no? Bless the Lord, oh my flesh. Hindi, no? Bless the Lord, oh my soul. So tingnan natin sa 1 Thessalonians 5:23, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Meron po talaga tayong tatlong katauhan. Meron po tayong spirit, soul, and body. Kasi nilikha tayo sa image and likeness ng Diyos. God is a triune God. Tama? Tripartite. Same as tayo. Sana naiintindihan yan. Kung maiintindihan mo yan, di ka na masyado malilito sa Trinity. Tama ba? One God, three different personas, three different functions. So same as us. Isang katauhan, may body, may soul, may flesh. And the soul is in the middle. Ito na. The soul is the decision maker. Sabihin mo nga, decision maker. Soul ang nagde-decide. The soul is the decision maker. Soul yung nag-decide na magsimba ka ngayon. Palakpak kami sarili mo dahil nakinig. dahil yung soul mo nag-decide na magsimba ngayon. Yung flesh ayaw eh. Tama? The flesh is weak. The flesh just wants sarap. The flesh, pag nakaramdam ng inconvenience yan, mabilis mag-give in pag mahina si soul. Because the soul is the decision maker. Dalawang pinapakinggan niyang soul. It's either the spirit or the flesh. Pag sinabi ng flesh, pahinga ka na lang, pagod ka, masama pakiramdam mo. Pag mahina si soul, mag-give in yan dun sa flesh. So the soul is the decision maker between the pull of the spirit and the desires of the flesh. Hallelujah. What dominates your soul, your mind, will, or emotion, kung ano nagdodomina dyan, ito ang magdadirect ng buhay mo. Hey! That's why it's very important right now na maintindihan mo talaga na meron talaga nagdidikta, merong malalaman mo kung ano nagdadrive sa soul mo. Tama? Ito na. The battle is in the mind. Ang totoong laban, bago pa lumabas yan dito, bago pa harapin ang totoong laban mo sa buhay, problema mo, sakit, pagkukulang or whatever, maniwala ka sa hindi, nagsisimula na sa isip. Ang totoong laban nasa isip. We may have the same situation or scenario, but pwede tayong magkaiba ng perspective. Pwede nga tingin mo sa sitwasyon mo ngayon is imposible, napakahirap, pinagtakluban na ako ng langit at lupa. Or, ang tingin mo sa sitwasyon mo ito ay isang pagsubok na binigay ng Diyos para lumakas ako. Sabi nga ni Pablo, I delight in my weaknesses because in my weaknesses, God's power is being made perfect. Etong problemang ito, makikita kong kalwalhatian ng Diyos dahil dito. Depende, dalawa. Kaya depende kung saan makikinig si soul mo. Yung flesh, sabihin mo, kawawa ka naman. Magdusa ka. Si Spirit ang didikta sa'yo niya ng pananampalataya ng Diyos. So the battle nag-start na in the soul realm. Bago pa yung physical realm. At
kapag natalo ka sa soul realm mo, talo ka na agad. Hindi pa man nagsisimula yung araw mo. Hey, naiintindihan niyo ako? Kapag natalo ka sa isip mo, hindi ka pa bumabangon sa kama mo, talo ka na. Ay? Pero maaaring ikaw nang may pinakamabigat na problema sa buong mundo. Pero kung sa soul realm mo, panalo ka, kakayanin mong bumangon sa kama mo. Simulan yung araw mo. With positivity, you will influence others. It's very powerful. Subukan mong sumama sa isang miserableng tao. Or makita ka na isang taong punong-puno ng negatibong isip. Kahit na maganda yung araw mo, tingnan mo, ikaw na-influensyahan ka, tama ba? Pa nahirapan ka na ganyan, hirap makisama, hirap hindi ka na rin it's free influencing. Pero subukan mo sumama sa mga tao na ang gaan, positive yung aura, ganyan. Hindi mo alam may problema, bigat pala problema ng tao. Why? Nananalo ka sa soul realm mo. Whew. Masyado kasi tayong pinag-focus sa physical realm, kaya mahina tayo. This is the reality. Now, check yourself right now. The more you focus in the physical realm, the more weak you become. Hindi natin na-unlock ang full potential na meron tayo kapag sa flesh ka lang nag-focus. Now, ano raw yun? Mind, will, emotion. Tandaan nyo na, andun yung soul natin. Pag-usapan natin yung tatlo. Una, the power of the mind. Do you believe that our mind is powerful? Uy, grabe yan. Hindi ko alam. Naniniwala ka ba talagang powerful yung mind mo? Alam mo, nasanay kasi tayo mga tao. Ito, realidad to. Kaya we're so blessed, nandito tayo sa isang kongregasyon na kung saan talagang tinatalakay natin yung buong pagkatao ng tao. Tama? Nasanay kasi tayo mga tao na hindi nagagamit yung potential ng power ng mind natin. Sabi nga sa science ang nagagamit lang sa brain natin is like 10%. Alam niyo ba yung utak natin kayang mag-hold ng hindi lang yung pinakamalaking storage? Yet, ang nagagamit natin is like what? 10%? Kaya nga pag nagbentahan tayo ng utak, marami, slightly used. Wala kasi nga nasanay lang tayong tao na gumigising sa umaga, hinaharap ko yung routine na gagawin mo hanggang matapos. Kaya nung pumasok yung Romans 12:2, nung sinabing renew your mind, it's metanoia. It's complete. It's complete. Total change. Itong gusto ng Diyos, total change. Kasi nasanay yung utak natin na hindi ginagamit. And God wants us na talaga mabago yung tingin natin even sa sarili natin. Ano raw mangyayari kapag nagsimula ka mag-renew ng mind mo? You will be able to test and approve what God's will is. Makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo yung kalooban ng Diyos. Yung kabutihan niya, good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. Transformation comes by the renewing of the mind. Nag-i-start po yan talaga dyan. Simula mo nang baguhin ang tingin mo sa sitwasyon, tingin mo sa problema, tingin mo sa sarili mo, tingin mo sa paligid, unti-unti mo na. Sabi nga dito, brainwash. Yun yung term na ginamit nila dito. Brainwash. Start to wash your brain. This is the reality. Ano pang pawash natin dyan? The Word of God. Mamaya, may verse ako dyan. Mamaya. Now, if the mind is renewed, the soul empowers the Spirit's leading. Dito na pumapasok yan. Hey. Unless you will renew your mind, hindi ka papasok dito sa spiritual realm . Unless you will totally renew your mind,
Hindi ka maglilid doon sa empowerment ng Spirit eh. Ito katotohanan, kahit maraming Christians, ang tawag doon, worldly Christians. Napakaraming Christian, never talaga. Hirap na hirap pinag-aralan ng nakaraan, live by the Spirit. Napakahirap talaga pumunta doon sa spiritual realm. Why? Hindi renewed your mind. But once you start to renew your mind, may empower yan sa Spirit's leading. Now, if the mind is unrenewed, it empowers the flesh. Mind. Now, sinong nag-empower ng mind mo right now? The flesh, the desires of the flesh, the works of the flesh, or the fruit of the Spirit. The leading, the power, the gift of the Spirit. Oh, hallelujah. Sabi dito yung illustration, yung ating soul lang daw is parang manibela. It's like the steering wheel. Okay? It's just a steering wheel. Wherever it turns, the whole car follows. Power of mind pa lang tayo, ha? Kung saan mag-yield yung mind mo, buong pagkatao mo susunod. Pag sa desires ng flesh ka, nag-yield, wala na kang magagawa. Wala kang magagawa, soul mo yan eh. No? Mind mo yan eh. Kaya nga nire-renew yan. Ang ganda nito. Ito, bata pa lang ako, narinig ko na tong quote na to eh. Sabi doon parang, whatever your mind can conceive, your body can achieve. Narinig ko na to dati pa eh, sa Milo, ganyan. So, sinerch ko, saan galing talaga yung quote na yan. Kay Napoleon Hill pala. Kilala niyo si Napoleon Hill? Ako, hindi ko siya kilala. Basta si Napoleon Hill nagsabi nun. Author daw yun. Sabi niya dyan, the body achieves what the mind believes. Oh, hallelujah! Hindi pa Christian yan ha. Ewan ko, Christian, siguro natin. Siguro, Christian. Pero sinasabi ko, isang sikat na literature man, which is totoo. Maniniwala ba kayo totoo? Hanggat kaya mong isipin, kaya mong gawin. Ito pa, bibigyan ko kayo ng mas malupit dyan. Hanggat kaya mong isipin, kayang gawin ng Diyos at higit pa. Gusto niyong verse? Gusto niyong verse? Verse, Ephesians 3:20. Now to Him, God, who is able to do, makagagawa, immeasurably more, mas higit pa, than all we ask or imagine. Hanggat kaya mong hilingin, hanggat kaya mong imaginein, kayang gawin ng Diyos. Higit pa. Palakpakan si God. Amen. Your mind is your limitation. Sino makakapag-akala? Kita mo to? Yung mga talaga nagbabody transformation, yung mga obese na malalaking ganun. kaya nga nilakihan ko po ng mas malaking ganun, para hindi po eh. Hindi, marami ako napapanood. Yung talagang super talagang di makalakad. But once they decided, once nag-decide siya, this is the day na babaguhin ko yung katawan ko. It started in the mind. Nung na-convince niya yung mind niya, pumasok siya sa proseso. Magsisimula yung sa isip. Kailangan sa isip pa lang nakita mo na. Tama? Kasi kung ikaw mismo hindi mo kaya makita sa isip mo, huwag kang umasa na makikita mo sa labas yan. You need to conceive it in your mind. Whatever it is you're believing for that God will do in your life, start seeing it inside. Hindi pa tayo pumapasok sa faith, ha? Grabe. Kita mo yung kapangyarihan nun? Ang tawag sa mundo niyan is, law of attraction. Di ba? Hindi Christian yun, ha? Pero nangyayari. Oh, hallelujah. Paano ka pa? May pinanghahawakan ka pang verse. Kaya siguraduhin mo
na hindi puro negatibo, masasama, malalaswa ang laman ng isipan mo. Kaya nga sabi ni Paul yan whatever is true, trustworthy, lovely, admirable, think of such things. Tanggalin mo lahat ng masasama sa isip mo. Why? It will corrupt your body. Sino i-corrupt? Body mo. Kapag masama ang takbo ng isip mo. Kaya nga yung fruit of the Spirit, dalawa talaga yan Pag nag-yield yung soul mo sa Spirit, the fruit of the Spirit will manifest in your life. Mind. Ang bilis ng oras. Nung ginagawa ko to, sabi ko, yung iksi ng preaching ko. Naku po, dami pa. The power of emotions. So, okay na yung power of mind. Naniniwala na kayong powerful yung mind ninyo. Tama? Maganda ba yung jacket ko? Di nga, maganda ba? With wings. Unending grind to. Sinong may gusto nito? Taas yung kamay nung may gusto. Sabi ko kasi, ibibigay ko doon sa unang magsasabi ng gusto niya. Brother Nico, nakita ko Gusto ko lang practicein ninyo yung manifesting yung mind ninyo. Pero hindi ko to ginawa para i-prove na tama ka. Ginawa ko to kasi nakaset na sa mind ko na may pagbibigyan ako nito na may gusto. Amen? Mamaya. Wag ngayon kasi pag ginoon. May t-shirt ako sa loob. Hallelujah. The power of the emotion. Sabi sa Psalm 42 verse 5, why are you cast down, O my soul? Nakita mo to, kinausap, David yan nagsasalta. Why are you cast down? Pag naiintindihan mo kasi talaga yung katauhan mo, yung Diyos nga kinakausap din sarili niya Let us make man according to our image. Grabe ang ating prophet David. Alam niya na hindi lang physical siya nabubuhay. Kasi malaki pinagdadaanan niya dyan Laki ng problema niya dyan. Malungkot. So natural lang talaga. Hindi natin lolokohin yung mga sarili natin. Pag malungkot, malulungkot tayo, naiiyak tayo. Natural yan. Pero ang tanong dyan, hanggang kailan, hanggang saan magdedwell yung sarili mo doon? Tama? Natural malungkot, natural magalit, natural whatever. Ang tanong, hanggang kailan mo ibababad? Ano yan? Adobo? Pwede yan dumaan sa isip mo. Sabi nga Joyce Meyer, yung bird, hindi mo mapipigilan dumapo sa mind mo. Pero mapipigilan mo siyang gumawa ng nest. Naiintindihan niyo yun? Those emotions, pwede talaga dumaan sa atin. Hindi mo makokontrol yan. Pero ang makokontrol mo, kung paano siya bababad sa isip mo. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him. Grabe naman convincing power niya sa sarili niya yan. Siguro parang tayo rin yan minsan ayaw magsimba. Sabi niya, tumigil ka nga soul. Pupunta ako, mag-worship pa din ako. For the help of His countenance. Why? Ito na. Emotions can sink us. Hey, listen. Emotions can sink us into depression or lift us up in worship. I know that. I've been there. Maraming times. I speak through experience. Hindi porket pastor na ako hindi na ako nalulungkot perfect na no. There are moments, there are times na talagang I feel super down. Nakakulang lang yung tugkoy ulo ko sa pader. Totoo. There are times that I really want to give up.
There are times na talagang, ayoko na, alam mo yun, life is so unfair. May mga ganyang moments. But praise be to God. Alam mo yun? Nakita ko na rin eh. Nakita ko rin, ako kaya ako nasasabi sa inyo to, nakita ko yung epekto kapag dyan nag-dwell. Malungkot ka, galit ka, di ka makapag-pray, di ka makapagbasa ng Bible, sama ng tingin mo sa mga tao. Tama? Nahahadlangan yung mga routine mo. Mga dapat mong ginagawa, di mo magawa kasi bad trip ka nga, malungkot ka. It will really pull you down into depression. Depression is real. Totoo ang depression. Sakit nga yan eh. Ginagamot nga yan eh. Kaya hindi rin natin mamaliitin yung mga kapatid natin na nagdadanas ng depression. That's so true. Yung kapatid ko mismo, si Reyna, 3 years yun, ng depression. Nagpapagamot yun. And praise God, nakalabas siya dun. Pero ngayon nga, tayo na nandito na, naiintindihan natin to. Pwede mo palang ma-prevent ang depression. Sabi mo sa katabi mo, prevent pala ang depression. Hindi ko po ito minamalit yung sitwasyon na meron kayo ha. Baka sabihin nyo kasi sa isip-isip nyo, Pastor, nasasabi mo yan kasi wala ka sa katayuan ko. Huwag mo lang hilingin na magpalit tayo ng katayuan. Baka hindi lang depression na makakuha. Baka hindi na dadaan sa depression yan. Next, negative emotions will blind us. Ito na, pakinggan itong mabuti. Ang negative emotions will blind us. Bubulagin ka sa power, promises, at kalooban ng Diyos. Kapag negative yung emotion mo ngayon, galit, sobrang lungkot, whatever, nabubulag ka sa kapangyarihan ng Diyos. Nabubulag ka sa mga pangako ng Diyos. Ano kailangan gawin? Replace it with praise. Activate your faith. Ayun yung sabi ni David kanina eh. Andun siya sa downcast. Talagang depression na yun eh. Pero sabi niya, no. Balik mo nga yung verse. Ano sabi doon? Hope in God, for I shall yet praise Him. Hallelujah. The moment na hindi mo alam mo sasabihin, the moment na hindi mo na talaga kaya, kanta ka na lang. So I lift my hands. Diba? Kahit pangit boses mo. Dito to. Once you enter into worship, faith is being activated. Kaya nga, pansin nyo yun, every praise and worship, kaya huwag niyong ine-neglect ang time for us to worship God. Maniwala kayo may ginagawa ang Diyos every time we worship Him. Sila Jehoshaphat, nung papunta sila sa giyera, puro bad trip, puro takot. Takot yun, negative emotions. Takot, kaba, anxiety. Pupunta sila sa giyera na alam nilang talo sila. Kasi maliit lang sila, kalaban nila 5 malalaking kingdom. Anong ginawa nila? Pinakanta nila sa frontline. Nilagay sa frontline, hindi soldiers. Nilagay sa frontline, worshipers. As they march down, papunta sa battlefield, the worshipers are singing worship songs. And sabi doon, and when they began to worship God, God began to fight their battles. So, hallelujah. Ang dinatnan nila doon, tapos na. Whew, thank you, God. Emotions are not evil. Hindi po demonyo yung emotion natin. Nasa atin yan, innate sa atin yan. Diyos nga, may emotion eh, tama? Emotions are not evil, but it is dangerous when it is not based on God's truth. Tama, mali? Maraming nakaagawa ng mali dahil sa maling emosyon. No? Yang sabi, when you're heightened ng emotion mo, heightened emotions over joy or over sadness, when you are in heightened emotion, huwag ka muna magde-decide ng mga malalaking bagay. Heightened emotion, pakalmahin mo muna yung puso mo, pakalmahin mo muna yung sarili mo.
Let the peace of God guard your heart first. No? Dahil minsan, sobrang laki ng emotion, na ibenta lahat ng ari-arian kasi magra-rapture daw noong 23. Hindi nag-rapture, di na mabawi. Yes, pabalik na si Lord. Hallelujah. So your emotions are powerful. Nakita natin yon? Power of your mind, power of your emotion. Bantayan natin yung mga emotion natin. Ako, emotional din ako eh. Totoo. Naman nga ni Pablo to, emotional din. Pero I'm working on this. Totoo. Ito po, testimony ko to eh. Ngayon, hindi na ganun kabilis pumitik-pitik yung emotions ko. Dati, onting lang, talaga naman, mag-aaway talaga naman. Ngayon, hindi na. Pag nararamdaman ko na yung heightened emotion, it's either mag-withdraw ko sa isang gilid, whatever. Basta, kailangan hindi manaig yung heightened emotion. Mahirap ang heightened emotion. Sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang galit. Basta lahat ng sobra, hindi maganda. Tama? Saya naman yan, pastor. Hindi, sa sobrang saya nga, nakakagawa ng kalokohan eh. Sa sobrang saya ni Eva, kumagat eh. Ito to. Totoo ba? First time. Sa sobrang saya, yung minsan lang. Totoo. Maraming napapahamak sa sobra. So, again, you should be in control. Okay ba yan? Next. Let's go to the power of the will. Mind, powerful. Ano yung isa? Emotions, powerful. Ito na yung maganda. The power of the will. Naniniwala ba kayo na meron kang sariling will? Wala naman nagpilit sa'yo pumunta rito. Tama, no? Kahit na anong pilit ng kasama mo, kung di mo rin naman didesisyonan niya, wala naman magagawa eh. No? At kahit anong rin pigil sa'yo ng ibang tao, kung ikaw nagdesisyon, wala rin magagawa. No? Ganun tayo eh. Why? We were given a free will by God. Oh, hallelujah. Meron tayong sariling pasya na binigay ng Diyos. We were not created a robot. Our will is very powerful. And this will ang nagpahamak din sa atin. And most of the time, nagpapahamak sa atin. Tama? Sabi sa Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, ano sabi niya? Then choose for yourselves this day. Mamili na kayo. Every choices na hinaharap mo is your will being activated. Tama, no? Malay, no? Every choices na meron ka, sa pula, sa puti, kaliwa, kanan, your will is being activated. No? Mamahalin mo hindi, papatawarin mo hindi, your will is being activated. Magpapatuloy ka sa Panginoon, magseseryoso ka sa Panginoon, your will is very powerful. Ang sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Kanya-kanya tayo ng will. Kung ayaw nyo, di wag nyo. The will is the deciding factor. Ito na. Kasi nga, di ba yung soul, pinupul yan ng either flesh or ng either spirit. Your mind is very powerful. Your emotions are powerful. But the will decide. It can surrender to God or resist Him. Tama? Even Jesus prayed, not my will but yours be done. Nakita mo to? When Jesus Christ naging tao dito sa lupa, 100% man. He was not God that time. Kaya meron talaga siyang will ng tao. Hey, pakinggan mo to. Nung tao si Jesus, hindi will ng Diyos, meron siyang will ng tao. Isipin nyo nangyari sa atin kung nasunod yung will ni Jesus, yung will ng tao na meron siya. Kasi sabi niya sa Father, Father, if it's possible to take this cup away from me,
Yung cup ng dadaanan niyang paghihirap, yung kamatayan, sabi niya, Ama, baka pwede namang hindi ko na lang inumin, i-take. But not my will. Hallelujah. Church, listen. Nawa, matuto rin tayo na i-deny yung will natin. Matuto rin tayo na i-submit yung will natin sa will ng Diyos. Tama? Ang will natin ng tao, ang gusto lagi niyan, pabor sa flesh eh. But yung will ng God, pabor yan sa purpose ng God. Minsan hindi masarap, minsan hindi maganda, minsan hindi madali. But you need to submit sa will ng Ama. Hallelujah. But definitely makakaasa ka. Sabi niya that He is working all things together for your good. The moment you surrender to God, ano mang pagdaanan mo na paghihirap, whatever, as long as you're surrendered to God, makakaasa ka. He is in control. Sinurrender mo yung will mo sa Kanya. Kaya napahamak ang mundo dahil sa will ng mga tao. Nawa ang kalooban natin maging kalooban din ng Diyos. Oo, may sarili tayong kalooban. May sarili tayong diskarte. Eh, ang diskarte nga ng tao sa play. Ay, nako. Kita mo yung mga tao dumiskarte. Sabi nila, gawa tayo ng mataas sa tore. Abutin natin ng Diyos. Oh, will nila yun. Nakagawa. Magaling din eh. Why? Siyempre, power of mind yan eh. Kita mo yun ha? Power of mind yun. Iniisip lang nila, gawa tayo ng mataas sa tore. Nakagawa sila. Ilang floor kaya yun, inabot nila. True power of the soul comes when the will is surrendered to the Spirit. Hey, true power of the soul comes. Yung totoong kapangyarihan, ma-unlock mo yung potential mo kapag sinurrender mo yan sa Spirit ng Diyos na nasa iyo. You really need to choose. It's either the flesh or the Spirit. Andito na tayo. You really need to choose either the flesh or the Spirit. Sabi nga ni Joshua, choose for you today. Mamili ka ngayon kung kanino ka magsasubmit. Mamili ka, papiliin mo yung katawan mo. Hindi ka ba nagsasawa? Yung diskarte mo nga sablay. Hindi, lahat ng diskarte ko, okay. Di totoo yan. Di totoo yan. Maganda yung diskarte mo, isasubmit mo sa will. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 5 and 6, anong sabi doon? Trust in the Lord with all your heart, lean not in your own understanding, kasi understanding mo, sablay. Ayun yun eh. Sabi doon, in all your ways, acknowledge Him, God, the Spirit that is within you. Acknowledge. Ano rin mangyari? He shall direct your path. Hindi lahat ng alam mong tama, tama. Hindi lahat ng alam mong tama at maganda, kalooban ng Diyos. Always inquire, 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 inquire. Like David inquiring God. Malakas si David. Sure na sure kayang-kaya nila. Pero lagi niyang ini-inquire, Panginoon, ibibigay mo ba sa akin to? Ibibigay ko sa'yo. Oh, hallelujah. Don't be a double-minded person. Ayaw ng God ng double-minded person. Ano ibig sabihin ng double-minded person? Minsan oo, minsan hindi. Sala sa init, sala sa lamig. Sabi ni Lord, ayaw niya ng lukewarm. Is either mainit ka or malamig ka. Pag lukewarm, sinusuka daw yon. Nasubukan niyo na uminom ng hindi malamig, hindi mainit. Yun, lagyan mo ng konting mainit. Nakakasuka naman talaga, no? Para yun sa may sakit yung tiyan, no? James 1:6-8. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Hey, meron ka bang ina-ask kay Lord? Dati-dati pa, malalaking bagay. Ako meron ako ina-ask kay Lord. Marami, malalaking bagay. Anong sabi diyan? When you ask,
Ano raw kailangan gawin? You must believe and do not doubt. So kung tumagal ng 1 taon, 3 taon, 5 taon yung hinihiling mo, ano gagawin mo? Lord, siguro iba na lang, Lord. Bababaan ko ng onte. Ginawa mo pa kontraktor ng Diyos. Nagbidding kayo ng Diyos. Walang ganun kay Lord. Kapag nagtatagal, ibig sabihin hindi pa panahon. Inahanda ka pa ng Lord. Kung hindi ngayon ang panahon. Totoo. Hindi ibig sabihin, babaguhin mo na. Lord, sige, ano lang. Kundari, hiningi mo una. Kunwari, material lang. Hiningi mo kasi, hiningi mo kasi Ferrari, yung red. Ang tagal. Lord, siguro, na lang, nakakahiya kasi masyado akong umover. Siguro, bigyan mo na lang ako, Lord, mga Lamborghini na lang, Lord. Ang tagal pa rin. Lord, sorry, Lord. Masyado akong materialoso. Sige, God, kahit mga na lang, God, mga ordinaryong kotse na. Pababa, hanggang dulo, Lord, motor na lang. Lord, bike na lang! Ano na mangyayari? Do not expect. Such person should not expect to receive anything from the Lord. Why? A double-minded person, yung pabago-bago ng isip sa Diyos is a sign of walang pananampalataya. It's a sign of unbelief. If you really believe, doon sa pinag-pray mo, tinihiling mo, promise ng God, magkamataya na. Amen. Magkamataya na, Lord. Like Abraham, 100 years na ako, Lord, 100 years old na ako, Kung di mo pa ibibigay, okay lang. Basta, bahala ka, sinabi mo Umabot ako 1,000 years, bahala ka, matakot na sila sa akin. So, in 100 years, binigay si Isaac. Tama? And after 17 years, anong sabi ng Diyos kay Abraham? Ialay mo yung anak mo. Isipin mo yon. Anong sabi ni Abraham? Nagdalawang isip? Winidhold? Sinisi ang Diyos? Lord, grabe ka naman, binigay mo yung babawi mo. Ano ginawa niya? Walang ano-ano. Kinumugahan, maaga-maaga, nagbakbak ng kahoy, dinala ang anak niya. Walang hesitation. Why? Sabi dun, he was fully convinced of the power and faithfulness of God. Nung tinanong ng mga servant, sabi niya sa mga servant niya, babalik kami. Nung akmang papatayin niya na, pinigilan siya. Bakit siya ganun ka-decided? Why? Kasi nakareceive siya ng pangako ng Diyos, na ang pangako ng Diyos sa kanya, Abraham, mula sa iyo, mula sa lahi mo, magiging singdami ng bituin sa langit, singdami ng buhangin sa dagat ang lahi mo, galing sa iyo. So Lord, kung kukunin mo to ng 17 years old, si Isaac, okay lang, bibigay ko. But I'm sure magbibigay ka ulit. That's how decided, that's how convinced. Hallelujah. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Huwag pa bago-bago ng isip kay Lord. Huwag mong maliitin si God. Sabi sa Romans 8:32, kung hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak binigay sa'yo, ano pa raw ang hindi niya kayang ibigay para sa'yo? Hallelujah. Favorite verse ko yun, Romans 8:32. If God did not withhold His only Son, but gave Himself up for us, how will He not also, along with Christ, give you all things? Thank you, Lord. So ito na yung sinabi ko kanina. Hugas-hugas din ng isip. Sinong ready na maghugas ng isip dito? Hugasan mo na yung mga dudumi. Alam mo, kahit Christian ka na, dumudumi pa rin ang isip. Tama, no? Araw-araw, paglabas mo dito, nakakadumi pa rin ang isip sa kalsada, sa bahay. Nakakadumi pa rin ang isip. Totoo naman. Kahit Christian ka, kahit pastor, kahit walang super pastor, walang super saint. We need to wash every day. Subukan mo, kahit naligo ka na, maghuhugas ka pa rin, tama, ng kamay. Hugas pa rin ng paa. Hallelujah. Ano pang hugas natin? Sabi sa Ephesians 5:26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Hallelujah. That's how important lagi tayo nagbabasa ng Word, nakikinig ng Word. Because as we listen to the Word, kita mo to nauhugasan yung mga isip-isip natin. Yung mga negatibo mong isip,
Kakabasa mo ng word, kakakuha mo ng word na papalitan niya ng faith. Why? Because faith, sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Hallelujah. The more you listen to the word of God, the more you listen about the word of Christ, the promises of God, the more napapalitan yung mga pangit na isip. Tama? The more lumalakas ka. Lagi ko nga sinasabi, every area ng buhay natin, may equivalent na Word of God yan. You should know the equivalent ng pinagdadaanan mo. Para imbis na ang i-meditate mo, yung sakit, yung hirap, yung hinagpis, yung kawalan ng kapayapaan, imbis na yun ang tinitingnan mo, alamin mo yung kakakibat na salita dyan, at ayun, ang isipin mo. Ang i-meditate mo day and night. Hallelujah. I will close in this story. Ready na po tayo mag-close? Win the battle within. You will win the battle outside. Do you believe? Ipanalo mo sa loob, mananalo ka sa labas. Hindi yan pwedeng sa labas muna bago sa loob. Ipanalo mo muna sa loob. Ito pinaka-example ko dyan. Si David talaga. I love David. Kaya ngayon ako, pinangalan ko David eh. Nung hinarap niya si Goliath, ito lahat ng Israelites takot. Higante eh. Pero nung si David na yung humarap, sabi sa 1 Samuel 17, sabi niya kay King Saul, "Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defiled the armies of the living God." Sabi niya sa verse 37, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and from the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Church, hindi pa nagsisimula yung laban niya kay Goliath, panalo na si David. Hindi pa nagsisimula, alam niya nang mananalo siya. Hallelujah. Kaya nung kaharap niya na si Goliath, kinutsa-kutsa siya ng Goliath. Ano ako, aso? Dala mo stick? Sabi ni Goliath. Ano sabi ni David sa kanya? David said to this Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day, the Lord will deliver you into my hands." Hallelujah. Hindi pa nagsisimula yung laban. Tapos na sa isip niya. Tapos na. Oh, hallelujah. And I'll strike you down and cut off your head. Kita mo to ha? Hindi pa nangyayari. Na-play niya na sa isip niya lahat na nangyayari. Tapos na. Detailed ha? Very detailed. Sabi ko kita, very detailed. Sabi niya, "This day, the Lord will deliver to man. I'll strike you down and cut off your head. This very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. The battle is the Lord's, and He will give all you into our hands." Hallelujah. At kung susundan mong basa yan, ganun na ang nangyari. Paano namatay si Goliath? Slingshot? Psh! Boom! Patay na kaya siya nun? Hindi pa yun. Ano lang yun? Knockout. Knockout, no? Paano namatay si Goliath? Pinuntahan siya ni David eh. Kinuha ni David yung pagkalaki-laking espada niya eh. At the same espada niya na pinagmamalaki niya, ang pinampugot sa ulo niya. At tatalo nila yung buong Philistine army. Hallelujah. Church, like yung babae na dinudugo, sabi niya sa isip niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. She was very convinced na mahawakan lang niya. Kita mo to ha? Power of her mind. Sabi niya, mahawakan ko lang. She pressed through the crowd. Dulon-dulon na hawakan niya. Gumaling siya. Nung hinanap siya ni Jesus, anong sabi ni Jesus sa kanya? "Daughter, your faith has made
you will. Wala pang ginagawa si Jesus. Wala pang ginagawa si Jesus. Oh, hallelujah. So right now, I challenge you. Whatever battles you have right now, problems na pinagdadaanan nyo ngayon, ipanalo nyo sa isip. Ipanalo nyo, makita nyo na yung victory sa loob. Yield sa Spirit and let the Spirit give you words, revelation galing kay God regarding your situation. Ipapakita yan kung bakit yung pinagdadaanan niya. Ipapakita yung way out na sinasabi sa 1 Corinthians 10:13, bibigyan ka ng way out ng God, bibigyan ka ng kalakasan ng loob. The joy of the Lord is your strength. Hallelujah. Makakabangon ka, makakatayo ka, makakadire-diretso ka. And one day, dahil nagnalo ka na sa loob, definitely it will manifest outside. Hindi man ngayon, but naniniwala ka, panalo ka na, isang araw makikita mo yung tagumpay. Because we are more than overcomers. Hallelujah. So conclusion, faith is winning the argument inside your soul. May argument and that's faith. The argument inside your soul, leaning towards the Word of God, empowered by the Holy Spirit. Hallelujah. May natutunan po tayo ngayong gabi. Kita-kita po tayo ulit sa Sunday sa part 2. Ano naman? Spirit-led soul na. Ito na yun kasi kailangan spirit ng lamang Flesh! Sabi sa flesh kasi, crucify your flesh Deny your flesh. No? So, pakapapa natin ng Panginoon. Panginoon, thank you Lord. Sa iyo po lahat ng kapurihan. I pray God na lahat na nakapakinig will win the battles in their life in Jesus' name. Amen. To God be the glory po.